hello everyone! So nakita niyo na, andito na naman ang ating mahiwagang teacup. Ibig sabihin, simula na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. And for this afternoon, ang makakasama natin definitely ay hindi pa senior. Pero ang buhay niya ay umiikot sa maraming seniors ng buhay niya. Walang iba kung hindi si Edith Dumatol. Let us praise the Lord And give Him thanks. Ayan, so mag-hello ka sa ating mga viewers. Good morning. Ay, magandang hapon po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so at sasabayan natin sila sa kanilang pagmemeryenda Thank you. ng ating mainit na tsaa. Alam mo, Ate Edith, tayo ay nagkukwentuhan tungkol sa moving onwards on this 2024. So napakaganda ng panimula ng taon kasi alam mo naman, lahat tayo umaasa, no? Hindi man tayo mga paasa, pero umaasa lagi na maganda ang ating kinabukasan. At ngayon ho, bago natin na pagkwentuhan ang mga pwedeng magawa ng tama ngayong 2024, hayaan nyo na makinig tayo sa salita ng Diyos. Ito ay hango sa Hebrews chapter 10, verses 22 and 23. Let's approach God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let's hold firmly to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. So ang salita ng Diyos ay hindi maaaring pagdudahan na ito ay talagang punong-puno ng pag-asa. So Edith na lang itatawag ko sa iyo. Bagamat ang tunay po niyang pangalan ay Edita. Tama ba? So nung ikaw ay bata pa, pagdarating ba ang Pasko, ano ba yan? Pasko, bagong taon, may maganda ka bang hinaharap? Looking forward ka ba dyan sa mga events na yan ng buhay mo? As bata po, simple lang po yung hinihinahanap ko nung bata ako, makasama lang si nanay. Although nakikita ko po yung iba, may mga bagong damit, masasarap yung pagkain. So kami naman po, hindi naman po ganun kakapos kasi meron naman po mga nagbibigay tulad ng madre, meron din pong pare na nagbibigay sa amin. So yun po, galing po kasi ako sa broken family and as walang ama, nanay ko lang po yung lagi nakakasama ko. Nagkaroon po siya ng trabaho sa simbahan, tagalinis. So alam niyo naman, magkano lang po yung salary ng isang tagalinis ng simbahan. Pero ang maganda rin po, hindi kami pinabayaan ng Diyos kasi inilapit niya po kami dun sa simbahan at tumulong po yun para makapag-aral ako. Napasok po ako yung scholar. So Edith, mag-hello ka muna sa iyong mother. Hello, Nay! Kamusta Anong pangalan ni Nanay? Lydia. Galing sa Bible, Lydia. Hi, Nanay Lydia. Andito ngayon ang iyong anak. At sabi mo nga, dahil sa tulong niya talaga, pumasok siya, naglingkod siya sa simbahan, hindi as a volunteer. Talagang yun ang naging trabaho para makatustos sa inyong pamumuhay sa araw-araw. So Edith, sabi mo nga, hindi naman kayo ganong kakapos kasi may mga madre at pare na tumulong sa inyo in the absence of your father. Pero nakilala mo ba ang tatay mo? Nakasama mo ba siya? Hindi po. Kasi, hindi na. Baby pa ako nung naghiwalay sila and then pumunta na raw sa US. Wow. So nag-ibang na. Sabi nila, Nag-ibang bansa na. Ibang pamilya na, ibang bago, lahat bago. So talagang si Nanay Lydia na ang nagtaguyod sa iyo. May mga kapatid ka ba? Wala po. Nagkaroon ako ng isang kapatid, stepbrother. Kaso po, nawala din siya. 25 years old, nawala rin siya. Nung lumalaki po kaming dalawa, alam namin na magkaiba yung ama namin, pero hindi po kami nag-aaway. Wow. So ate-ate kanya talaga. Okay. So anyway, nung sabi mo nga, hindi man ang mga Kapaskuhan at Bagong Taon, hindi tungkol sa maraming pagkain, hindi tungkol sa magarang damit, di ba?
Pero ang sabi mo, makasama mo lang si Nanay Lydia, masaya ka na. Pero alam mo, di ba, meron mga sinasabi New Year's resolution, di ba? Ang lolos and lolas natin, lumaki sila sa ganon. Na nung araw talagang meron kang susulat talaga na ito yung mga promise mo, ito yung mga pinapangarap mo. Ikaw, dumaan ka ba sa ganon na pag New Year na, something to look forward to, o parang dumadaan lang ang bagong taon sa buhay mo? Minsan, naisip ko po na, siyempre pag sa school, kailangan gumawa kayo ng resolution letter, gano'n. So, gawa naman. Although, isipin mo na, imposible, pero bata gawa ka lang ng, sana may ganito, pagdating ng New Year, ganyan, ng Pasko, may bagong damit. Hindi naman nangyayari yun. Minsan, merong magbibigay, minsan naman wala. Pero, salamat pa rin kasi, wala naman kami mga sakit. Oo, tama. Healthy Tama naman yun. kahit Tama. mahirap. So, excited ka pagka bagong taon? Oo, kasi nangangaroling, kukuha ng, gagawa kami magkapatid ng tansyan para merong pantugtog o kaya kutsara para mga ngaroling. So, yung naiipon Nakakarami ba kayo? Nakakarami ba? Nakakarami naman po. Kasi marami namang pinupuntahan na kakilala, mga taga-simbahan din. So, doon kami. Yun, nakakaipon din po. Bumibili kami laruan kasi wala kami noon nung bata pa, walang laruan. Although yung mga mother, binibigyan naman kami sa ng damit. Mga damit, sapatos, ayun. So, meron ka ba naaalalang partikular na pinangarap mo talaga? Na sabi mo, itong taon na to, pagpasok, sana ganito. Meron bang partikular kang naalala? O laging inuulit-ulit mo na, Lord, sana sa bagong taon ganito? Kasi po nung sa hindi ko po kilala si Lord. Totoo po, kahit na nasa simbahan, hindi ko po siya nakikita. Nakikita ko lang nasa krus. Ayun po. Pero hindi po pinapakilala sino siya, saan siya galing. So naisip ko po, sana Lord, makita ko naman yung mukha mo talaga. Kasi puro yung sa krus lang Tapos minsan po naisip ko na, bakit ganon? Puro krus lang yung nakikita ko. Sabi ko, hindi naman nila sinasabi kung sino. Tapos yung po yung madre, nag-alaga sa akin, 3 years old, pinakilala niya si Jesus, sabi niya. So, lagi ko pong sa resolution, ang sinusulat ko po, Dear Jesus. Okay. Parang sinasabi Naalala ko. mo ba sinong madre yan? Opo, si Mother. Banggitin natin. Hello po, Mother Liwayway Bautista ng Canossian Sister. Buhay pa ba magandang si araw po sa Mother? inyo. Opo, buhay pa po. Nandun po siya sa may Green Hills. Oh. Canossian Green Hills. So sana napapanood ka niya ngayon, Opo, ano? sana So siya pala ang alam ko nagpakilala sa iyo kay Jesus. Opo. So natatandaan mo pa paano pinakilala si Jesus sa iyo? Meron po kasi siyang kwento na dun sa may mga picture pa. Sabi niya, ito si Jesus. Si mga ganun pakilala po na anak ni Maria. May siya, sabi ko po sa kanya, buti pa po siya may tatay. Oh, nasabi mo yun. Tapos sabi niya, lahat ng bata sa mundo may tatay. Sabi niya, hindi nga lang minsan nagkakasama. Yun po, parang inisip ko, lahat naman pala may tatay, ganun. So yun po, habang lumalaki, lagi niya pong pinapaalala na maging mabuti lang. So Edith, ilang taong ka niyan? Nung 3 years kinuwentuhan old ko ka? po siya nung nakita ko po yung picture ni Lord Jesus. Wow, talaga natatandaan mo pa ha? Opo. So mula Ang noon ka akala lang... ko nga po, babae siya. Uh-huh. Kasi ang haba ng buhok niya. Oo, kasi Yung picture lang oo. talaga yung tinignan mo. Opo, nung lumalaki ko, ay lalaki pala siya. Hindi pala siya babae kasi ang haba-haba ng picture niya. At ang nakakatuwa po, nung dumating yung, yung pagpapako sa krus, sa kanya, iyak ako ng iyak, hindi ko po maintindihan. Bakit ko iyak? Hindi ko naman siya kamag-anak ko. Ay, naawang-awa po So ko sa bata ka kanya. pa niyan, ha? So lolos and lolas, no, naririnig natin ng magandang kwentuhan nung bata pa siya at Lola Luwalhati. Wala. Liwayway po. Liwayway. Ba't Luwalhati ang sinabi ko? Liwayway pala. Liwayway, Si bukang Mother Liwayway Liwayway. Bautista. So Lola na siya natin ngayon, ano? So malaki ang role na ginampanan ng Lola. Kahit madre yon, pero tumayo na rin Lola, no, sa kanyang matandang edad na ngayon. At
sa pamamagitan niya, pinagtiyagaan niya na pinakita sa iyo at pinakilala si Jesus. Kaya tama, nung panahon na siguro ng crucifixion yung pinagkukwentuhan nyo, ramdam mo na ngayon. Opo. Kasi may relasyon na kayo ni Jesus. So malaki ang naging role ng mga Canossian community sa buhay mo. So pwede mo ba ikwento sa kanila ano naging role nila sa buhay ni Edith? Yung pong mga madre na tumulong sa amin, parang naging magulang ko po sila, second mother. Every time na pag sinasaktan ni nanay, kinukuha nila ako. Nakakatuwa po kasi pag kukunin nila ako, papaliguan, papakainin. Pag uwi ko po niyan, ang dami ko ng dalang damit from Italy. Meron pa po mga chocolate, sabon. Mas marami pong uwi. Tapos sinasabihan po nila yung nanay ko na, kapag binugbog mo pa si Edith, kukunin na namin siya sa'yo. Bakit may kalikutan ka ba nung bata ka? Hindi po, parang yung frustration ni nanay, yung galit niya, sa akin nabubunton, ganun. Alam mo naman po yung mga nanay. Tama. Okay. Naunawaan natin, no? Yung stage kasi na yun ay aburido siya at siya lang mag-isa ang nagtataguyod sa'yo. Pero mabuti na lang at natutulungan kayo, pareho mag-ina, no, ng Canossian. Parang nagkaroon siya ng mind, yung nawala sa sarili, gano'n. Tapos, parang tingin niya is, walang direksyon yung buhay niya. Ayun po. Pero sa tulong ng community ng Canossa, talaga naman na itaguyod kayo. Naisip ko lang po na imposible po talaga na makapag-aral kami, makakain sa araw-araw. Ang sabi ko nga po sa sarili ko, baka hindi ako makarating ng college. Kasi nga, alam niyo naman po yung buhay namin dalawa. Tapos po, yung mga madre po, at tinuturuan niya po ako mag-grocery. Sinasabi niya po yung mga himala na nagpakita si Mama Mary. Kinikwento niya po yun, yung sa 3 bata. Tapos po, pinaano niya po sa akin na, although na hindi po kami, wala po ang kapatid, yung pong mga katikista, naging mga ate-ate ko po. Kaya doon po, habang lumalaki sila at inaalagaan po nila ako doon sa simbahan. At nung grade 2 na po ako, naging batang katikista na po ako. Aba, Nag-a-assist po ako doon sa mga kinder na hawak ni Ate Mirna. Yung Ate Mirna po, isang katikista sa San Pablo, ano rin po ng Canossian Fathers. So batiin mo ang mga Hello taga-parokya. po, mga taga-parokya, sila ate po, lahat po ng mga ate ko, yung dekada 80, hello po kayo. Pati po kila ate. Naku, hindi na sila mga ating. Kung dekada 80 pa. Ate pa rin po ang tawag ko Oo sa kanila. naman, tama. Sila po yung nag-guide na grade 2 ka pa lang, sama nila ako sa bahay nila, sa bahay namin. Yung simple lang po yung buhay nun ng mga katikista. Ang ano lang po nila is mag-aral and then maging katikis, magturo ng religion. So, di ba meron kasing foundation, no? Opo. Ang Canossa. Ano ba ang pangalan ng... Canossian Children Foundation. At yun ang nagpaaral sa'yo. Po nung college. Kasi po nung elementary, doon po ako nag-aral sa Vicente Lim. Tulong din po yun ng mga madre at mga pare. Sila po nagbibigay ng uniform, sapatos, school supplies. Tapos ang nakakatuwa po is, ginagantihan ko naman yun ng kabutihan. So, lagi pong section 1. Wow! Kaya nakakahiya naman kailangan po. sumigaw tayo dyan. Let us praise the Lord And give Him thanks! Yun po. Kasi imagine sa mga pinagdaraanan mo, pero nag-e-excel ka dami pa rin po. sa school. Nagtinda po ako ng dyaryo, ng sigarilyo, para makapag-aral. Kasi, nag-aaral ka, wala ka namang baon. Tama. So, yun po, parang minsan sasabihin ni nanay na, kumain ka na ba? Opo, kasi ang hindi niya alam, pag kasi po wala akong baon, sinasabihan niya ako, huwag ka na pumasok anak, wala ka namang baon eh. Tatakas po ako niyan kahit lukot-lukot yung damit ko, papasok ako. Pagdating po ng tanghalian, pupunta po ako sa kantin. Sasabihin ko po doon kay Manang, Manang, tulungan kita magugas ng mga tray. Pakikita ko po kung mga teacher ko. Sabi, Edith, kumain ka na ba?
Hindi po nga po eh, gutom na nga ako eh. So sabi na, halika rito, kumain ka. So pag-uwi ko po, pag tinanong ni nanay, anak, wala tayong bigas. Wala tayong pagkain. Hindi pa kumikibo kasi hindi niya alam nakakain na ako. Pag naman po walang baon, pupunta po ako sa library kay Mrs. Cruz. Hello po, Mrs. Cruz. Kumusta po kayo? Sabihin ko po, ma, baka gusto niyo pagpagang ko linisin ko yung library, yung mga libro. Sige nga, Eddie. Tapos bibigyan niya po ako ng 2 pirasong nilagang saging at saka 15 pesos. Yung 15 po, iipunin ko yon para pag susunod na walang baon, meron akong baon. So, ibig Ganun sabihin, po yung panahon mo, 15 pesos ang baon, mabubuhay hindi na. po. Tatlong 25 lang, parang tatlong 5, parang ganun po. Hindi na alam ngayon kung ano yung 25. Opo, tapos siniipon ko po yun. Nilalagay ko sa alkansya ng pulbos. Para po susunod, may bibilin ako. Meron akong kukunin pa pambili. Yung typical po na bata, hindi po ako nakikipag-away. Pagka po inaaway ako, umiwas ako. So, Edith, ibig sabihin, napakasipag mo nung bata ka, ha? Naku, madiskarte po ako. Diskarte, sipag at diskarte, yun nga ang napuna ko sa'yo. Opo. Hindi ka manghihingi, Hindi po kasi- kundi magsiservisyo ka. Opo. At hindi ka na memresyo kung bibigyan ka, bibigyan. Kung hindi, hindi. Pero ang naging puhunan mo ay kagandahang loob na kahit sa maliit na paraan ng paghuhugas ng mga tray siguro yan, ano? Tray, yung sa soup po, di ba may Ayan. soup po sa tray. Sa Tama. public school po kasi may mga tray. May sopas, may miswa, ganyan. So, hindi naman po ako bumibili doon dahil wala akong pambili. Pagkatanghalian, alam ko, walang tanghalian sa bahay, sasabihin ko, ay, gagawa ako ng paraan para makakain ako. Nung gagraduate na po ako elementary, syempre graduation po, best in science po ako. Wala po akong problema po ako, sabi ko po doon sa kaibigan ko si Ella, hindi, mahirap din siya, mas mahirap pa siya sa akin. Sabi niya, paano yan, gagraduate na tayo, wala tayong damit. Sabi ko, di ka, punta tayo simbahan. Pag kinakausap po namin si Jesus, hindi po yung dahil Diyos siya, hindi po yung parang nandyan, alam niyo po, may problema po kaming dalawa ganyan. Parang sasagot siya, ano problema niyo? Wala po kaming pang-graduation dress sa sapatos. Kakaiba ang barkadahan mo, ha? Opo. Talagang ang barkada mo si Jesus at naghanap ka pa ng dabarkads. Hindi ko po talaga siya kinakausap kahit po ngayon, na medyo pitis na, hindi ko po siya kinakausap na ang taas-taas, kundi dyan lang po sa harap. So, kaisa ka niya. Okay. Kaisa ka na ating Panginoong Jesus. At ano naging sagot ng Diyos sa iyo, sa iyong panalangin? Naku, magugulat po kayo sa sagot. Yung madre po, sinukatan po ako ng damit. Tapos, pati po yung sa paa para sa sapatos. Ang hindi ko po alam, si Mrs. Cruz, bumili po ng sapatos kasi pinano niya po sa papel yung paa ko. Tapos sabi ko, bakit niyo po dinodrawing yung paa ko Wala, hindi siya kumibo. Tapos po, may dala rin po siyang damit na puti at isang sapatos na nakakahon pa. Yung sa kantina po, yung mga teacher po doon, bumili rin po ng damit na puti at saka sapatos. Dumami ngayon ng mga sapatos at damit ni Eto na Edith. po, nung binigay na po nila, sabi ko po, hala, pumunta po ako sa simbahan ulit, sa chapel ng San Pablo. Lord Jesus, sabi ko, problema lang po yung isang sapatos at isang damit pang graduation. Ang dami po niyong binigay, paano po yan? Ang ginawa ko po, yung isa, sabi ko po kay Ella, Ella, pumili ka na dyan. Nagulat po siya, saan galing yan? Biyaya yan ni Lord Jesus. Kaya yun natutuwa po. Lagi pong ganon. Basta so talagang very generous ang Diyos. Opo, Kaya nung ikaw sobra. ay humingi, totoo yung sinabi sa salita ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Totoo So inano po mo yun. yung mga damit na yon. Binigay ko po kay Ella yung isa, pati sapatos, para hindi na siya problema. Tama. So tama naman, ang ganda ng kwento ni Edith, mga lolos and lolas, na nung sa panahon ng kawalan, nakakagulat lang kung paano siya sinasagot ng Diyos. Ibig sabihin lang, ang Panginoon ay tunay na buhay. So Edith, fast forward tayo. Anong pinangarap mo sa college? Kasi mahilig ka mag-aral, dumidiskarte ka naman.
Ano yung pinangarap mong kunin sa kolehiyo ngayon na may magpapaaral na sa'yo? Hindi po ako talaga nag-isip na, kasi sabi ko po kay Lord, parang imposible naman ako makapagtapos ng pag-aaral. Wala namang trabaho si nanay. Ang kita niya lang, minsan 40 pesos a month, kakasya ba yun? So kumuha po ako nung player po ako sa Don Bosco ng volleyball, meron po nakalista doon So parang Eliza Valdez pala kwento ng bisita natin, meron po sabi, oy, Eddie, scholarship. Opo, 1 year lang sa Don Bosco. So green-up ko na po yun, General Clerical Course. So nung nakakuha na po ako noon, naging sikat ako doon sa Samson dahil naging varsitarian ng volleyball, lumalaban sa iba-ibang school. Inisip ko po, pag-graduate ko, magtrabaho na. So, nakapagtrabaho naman po ako, layo, switchboard operator sa Hotel Mirador. At the age of 17 po, nagtatrabaho na ako. Sabi nila, candidate daw po ako para sa International University ng Iowa. Hindi po pumayag si nanay kasi bata pa, saka iiyak siya. Sabi niya, mag-isa na lang ako. So, lumapit po ako kay Ate Tess, sabi niya, ano bang ginagawa mo sa buhay? Ate, nagtatrabaho. Tumigil ka, mag-aral ka. Nag-aral po ako ng 4-year course. Nagulat po ako. Kumuha po ako ng Customs Administration. And then po, kumuha pa ulit ako ng 18 units of teaching. So, naging 3 kurso pa po. Sabi ko na naman po kay Lord, sabi ko po, kahit isang kurso lang. Ginawa niyo na naman po 3. Oo nga, talagang ang kwento mo talaga, God is a generous God. Oo, talaga. Tapos sabi ko, saka hindi ko po kinakalimutan yung mga tao na naging bahagi nung paglalakbay ko po. So, buti hindi ka pumasok sa Bureau of Customs. Nako, hindi po. Nag-apply po ako doon. Kasi nakita ko po na OJT ako, nagbago po yung perception ko nung graduate na. 4th year po ako, nag-OJT kami doon. Marami po talagang pera, kaya lang po yung system, hindi ko po Nag-try po ako mag-apply sa kanila, kaya naisip ko, sa dami na nag-apply at saka palakasan po, code po, ayun, na hindi ko na po tinuloy. Nagtrabaho na lang po. Nagulat po ako sa dami ng napasukan kong trabaho na ngayon po, napakaganda na po. Naging building admin. Wow, teka nga, liwanagin natin yan. Matapos ang iyong mga pinagdaanan at matapos ang mga pinag-aralan mo, tapos ngayon, isa ka ng ganap na? Building ad manager na po. Wow, so isang manager na ng isang malaking building somewhere. Sa Cubao, nadadaanan mo yan sa along EDSA, di ba? So in particular, mag-hello ka sa iyong mga kasamahan. Hello, mga kasamahan sa First City Living Solution Inc. Hello sa inyong lahat. Pati sa mga tenant namin, kumusta kayo? Marami ba kayong tenant doon? Marami po. Puro doon sila nag-stay for iba-ibang work, pero doon i-stay na tumira. Ayan, so napakaganda ng blessing ng Panginoon sa'yo. Naging praktisan mo, parang praktiko mo, no? Yung iba't ibang pagdiskarte sa buhay para ngayon makapaglingkod ka full-time sa ganyang level, no? As a manager. So, kumusta naman? Masaya ka naman ngayon sa kinalalagyan mong career. So, may career ka na talaga ngayon, Opo, masaya po. Lahat naman po ng pinagtrabahuan ko ay pinagpasalamat ko sa Diyos. Binigay niya. Hindi niya po talaga ako pinapabayaan. Isa pa po doon, binigyan niya ako ng napakabait na boss. Parang ikaw na bahala dyan. Parang lagi po sinasabi ng boss ko na, didesisyonan mo. Palaging imbis na siya po magdidesisyon. Lahat na inaano niya sa akin. Ay sinusukli ko naman po din yun. Kasi minsan may hawak po lahat. Money, lahat. Yung trust. Lahat po yan, from ledger, accountant, lahat po kasi sa akin Lahat po nung bagsak, pati pagbabayad ng mga tenants sa akin. So, pupunta ka sa bangko, medyo may takot ka minsan, pero lahat po naman yun. Basta pray lang po, hindi naman siya nagpapabaya.
So yung yung challenge, it's a challenge, no? Kasi binigyan ka ng magandang responsibilidad, pero ang lahat ng ito ay biyaya galing sa Opo, Diyos. talaga Kasi pong hindi ipagkakatiwala sa iyo, no? Kung hindi nakita yung value system mo talaga na ikaw ay maka-Diyos, no? Makatao at talagang mapapagkatiwalaan. So sa mga lolos and lolas natin na nagpapalaki ng kanilang mga apo, ano ba ang mensahe? Pag minsan ay mahirap ang buhay, minsan may mga challenges, anong gusto mong i-address sa lolos and lolas natin? Sa mga lolo-lolas po, alam ko pong mahirap mag-advise sa mga kabataan ngayon kasi iba na po yung panahon ngayon. Pero maging open lang po kayong kakausapin sila at wag na po i-compare yung panahon ninyo at panahon ngayon kasi iba na po. Ang lagi lang po talaga ngayon is yung komunikasyon at lagi pong ipagsasabihan sila na huwag kakalimutang magdasal, huwag kakalimutang humingi at magpasalamat sa Diyos kasi hindi naman po lahat tayo ay meron na kung ano-ano. Ang yaman po talaga natin is yung mga biyaya ng Panginoong Jesus. Ano man po yan, maliit, malaki, dapat po rin natin ituro sa ating mga apo na pasalamatan at maging simple lang yung buhay. Ayan. So, ang ganda ng mensahe, no? Edith, talagang ang inspirasyon sa iyo ng Diyos, talagang ang hiwaga ng kanyang pag-ibig. Yung liwanag, no, na binibigay sa iyo sa pulbata ka pa, kahit na hirap yung naging buhay ninyo mag-ina, no? At naitaguyod ka. Minsan nagkukulang tayo sa loob ng pamilya, pero may pinadadala ang Diyos na ibang tao in support, no? At sabi mo nga, pwede mong pasalamatan lahat ng tao na yun, pero mahabang listahan yan, ano? Pero maganda nga na sa susunod na episode, mapagkwentuhan natin paano naman yung iyong payback time. Paano mo ibinabalik, paano mo sinusuklian ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay ngayon na ikaw ay isa ng ganap na building manager or administrator. Kasi hindi biro, no, ang responsibilidad na iniatang sa iyo ng Panginoon. So sana sa susunod ho natin na episode, magkasama-sama tayo muli kasi mainam ho na as we move onwards in our lives, hindi lang maiwan, no, malugmok doon sa kahirapan, sa negativity ng buhay. Nakangiti lang lagi si Edith, pero nung bata siya, marami siyang pinagdaanan na pains. Pero sa kanya, a forgiving heart, at saka tinulungan kasi siya ng komunidad ng Canossian, di ba? At ng parokya ng San Pablo Apostol. Ayan. So mapapag-usapan pa po natin yan sa susunod natin na episode at tatanungin ko unang-una ang love life niya. Walang ano dito, age reveal, no? So malalaman natin kung ano pa at kumusta na si Nanay Lydia sa susunod natin na episode. Pero sa ating paghiwa-hiwalay, tayo'y manalangin sa Panginoon na lagi tayong kasihan ng liwanag ng Diyos. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, Spirit of the risen Christ, be with us today and always. Be our light, our guide, and our comforter. Be our strength, our courage, and our sanctifier. May this new year be a time of deep spiritual growth for us, a time of welcoming your graces and gifts, a time for forgiving freely and unconditionally, a time for growing in virtue and goodness. Come, Holy Spirit, be with us today and always. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And be with the So we'll see you again next week. Bye!